Okay, so magandang umaga ulit, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Spirit Guides, Elementals, Ancestors, and Animal Spirits. Okay. So, syempre, bago po ang lahat, nais ko po muna magpasalamat muli sa inyo pong lahat, especially po sa mga tuloy-tuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, uh, sa mga new followers or new subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. And nais ko po magpasalamat din po sa mga mababait kong clients na talaga namang nagpa-advance na ng booking na deal, since hanggang ano lang po kasi talaga ako hanggang December 23, and resume na po tayo ng January 3, no? So meron po ako mga updates, no? Meron po dire-diretso pa rin po ako sa reading dito, pero yung bang pagtanggap lang po, no, ng mga gusto po magpa-reading. So ito po kasi is maganda before po January, alam niyo na po yung mga expect ninyo, no? Pero pwede rin naman po kayong humabol ng booking by January. Pwede po kayong magpa-book para for month of January naman. Di ba ganun? Or year 2026 pa rin po. Pero don't you worry kasi po yung year of 2026 po natin, when it comes to financial is, I can assure you po na magiging magaan naman po, no? And andito naman po kasi kayo na talagang kayo po yung nagbalik loob sa Panginoon. So kayo ay well guided, well protected, and talagang well provided na po next year. Amen. Okay? So now is yun po ang reminder ko din. So medyo avoid po natin ng mga onlines. And for sure, wala naman po, mga walk-ins. Kasi for sure naman po maano natin ngayon yan kasi preparing po tayo, no? So we need to prepare for this holiday season. Ito pong Christmas and also the New Year. So, yun po. Okay? And ang inyo pong lingkod ay magbe-birthday po ng January 1. So, baka meron naman pong magpapadala dyan, char, ng mga gifts, ganyan, or mga messages, no? So, welcome po yan sa akin. Okay? So, ngayon pa lang po sa papasalamat ako sa inyo. Birthday agad, ano, dapat na namamas po ako sa inyo eh. No? So, ayan. And, ngayon po, yung energy po natin na kukunin ngayon, since ito po is matagal na po itong nagpapakita sa, parang niyayakag niya ako, or nagpapakuha po siya sa akin from there. No? Kasi nga po, hindi ko na po siya masyado nakahawakan. Pero ang reading po natin ngayon is about dito sa, medyo na-highlights po sa akin to sa vision ko, na meron pong babae, na syempre po vision po yan, so hindi ko po siya naririnig. Pero sige po yung dakdak niya ng dakdak na parang nakikipagtalo. Yung ganun. So, yun po yung alamin natin ngayon, ano? Okay. So, let's resume. So, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Diyos na masalangit, mahal na Yesu Cristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakipasbasan po rin napakalakas sa kapangyarihan, banal na tubo, banal na ngalan, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking tagapanood. Kami po inyong bigyan ng kaligtasan, ila po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at magklase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Ako rin po ay nananalangin na ipagkaloob po ninyo sa aking mga tagapanood na bigyan ko sila ng kanilang mga katanungan, ay ng mga kasagutan sa kanila po mga katanungan. Maraming salamat po, at ito po yung naway magbigay gabay po sa kanila sa araw-araw. Amen. Okay, so let's start. Tingnan natin kung ano po yung energy na makukuha, no? Pero this time, ang kukuha na po natin ng message muna po, no, is this one, the oracle, or yung aking personalized card. Okay? Na talaga naman pong napakahirap po actually ito na i-shuffle, no? Pero, syempre, very specific po to actually pagka bumaba. So, ano po ba ang energy na meron po ngayon sa ating po mga tagapanood? No? Ano po ba ang meron sa inyo ngayon na marami ang makaka-resonate? Pagka hindi po bumaba ito, talagang bubunot na lang po tayo dito. Ganito po ang buhay nito eh. No? So, let's see.
kung ano po, kung may ibababa po ba siya. Oops. Or, okay, so, alamin po natin. Dudukot na lang po tayo. Shuffle ko na lang po siya na isa-shuffle. Ayun. Pero hindi pwede kasi ang dami po nito. Okay, so, kukuha po ako ng 5 cards on top of it. Para po malaman natin kung ano po yung energy na meron po sa inyo. Okay, so, let's see. Mahirap po kasi pababain to eh. Ang tagal na rin ko kasi hindi nagagamit, diba? So, kukuha na rin po tayo dito ng 5 cards as your subject, as our topic for tonight's video. Ano kaya ang meron sa inyo? Baka na kaya ano? Dala niya. Okay, first card. Patay. Binagsak ang negosyo. Balik sa pinanggalingan ng kulam. Wow, meron na namang sinalbahe sa inyo. So, kung iba sa inyo dito is talagang nanamlay. No? Nanamlay po ang mga negosyo. Nawalan ng tao, nawalan ng mga customer, or maybe andito yung nagalaw nyo po yung mga puhunan na hindi nyo na po mapaikot. No? It's because of meron po kulang. Pero, agad-agad nag-backfire po ito kasi bumalik po agad sa gumagawa. At ang gumagawa is mahaba ang buhok na kulatsina. Oh, at meron ka din gayuma, pero baklas na. Diba? Which is maganda. And we have the laman lupa. So, alamin natin dyan mamaya kung ano po ang meron sa lamang lupa na yan. Kung anong meron. So, now, malinaw naman po dito na since ito yung pinaka-topic nyo ngayon, na bumalik po sa pinanggalingan ng kulang. So, malamang sa malamang to is, parang maybe yung iba sa inyo dito, no? Meron kayong negosyo or basta pinagkakakitaan na talaga pong bumagsak or maybe nagkaroon ng delays, nagkaroon ng tipo nga parang ang tumal, na hindi naman, meron mang hindi totally bumagsak ang negosyo, pero parang andito yung tumumal. Yung mga tipong naramdaman nyo na parang dati ang lakas-lakas, dati parang weekly ganito ang kita mo, pero ngayon parang wala na. Or parang na-lessen lang. It's because of meron silang mga palipad hangin na para ikaw hindi kumita. No? So, gayuma na nabaklas, kung ito, binili sa pinanggalingan, sabi sa backfire din, But ito is talaga na-cut or na-cutting the cords isang nangyari dito. Since ako po ay nagpapaklas po ng gayuma. So, ang nangyari po ngayon dito is, at ang salarin is mahaba ang buhok, nakulot. No? So, yan yung gumagawa sa inyo. O yan po yung nananalbahe sa inyo. So, later on, alamin pa po natin kung ano po yung mga itsura pa niyang mga yan. So, ngayon po, kumbaga, para kasing ang scenario dito, meron po kayong negosyo or pinagkakakitaan or maybe ikaw is head of the family or ikaw yung kumikita sa pamilya o kahit hindi kayo yung head of the family pero parang ikaw yung mas lamang or maybe yung person mo dito is sideline lang, mga tipong gano'n. Pero ikaw yung talagang everyday na may work, na ikaw yung may kinsenas katapusan na sinasahod. Yung mga gano'n. Pero andito yung mapapansin mo parang kung halimbawa per quota, yung trabaho mo like sa mga real estate, mga ganyan. So ang nangyayari is tumumal. No, so meron po talagang may gumagawa sa inyo na mahaba ang buhok na kulot. Ayan, we have the naman lupa speaking. So andito po yung parang ginawan po kayo ng gayuma na para hindi po pa-attract sa inyo yung mga clients. Na tipong dati parang yung charm po ninyo sa mga tao is ganun na lang po kalakas, na parang very inviting yung, hindi man po kayo siguro kagandahan, hindi man po siguro kayo kagwapuhan, malamang nga po sa inyo parang baka 42 ang bewang, 54 ang bewang, may 54 ba? Yung mga tipong ganun, no? Yung parang alam mo plus size na tinatawag, pero andito yung talagang very charming ka, very inviting ka sa mga tao. So may mga ganun kang factor. Yun nga lang, kumbaga, wait lang po.
So, yun na nga, na-short exertion kasi ano po ako, nagwi-break. Okay, so yun nga. So, about dito sa gayuma, yun na nga, kumbaga, hindi ko naman po kasi na-i-play, no? So, dakdak ako ng dakdak, wala pa pala, di ba pala na-i-play. So, ang nangyari po dito sa gayuma na nabaklas na, it's because of, kumbaga, ito po is kakompetensya nyo po to sa negosyo. O kakompetensya nyo po to sa pinagkakakitaan. Nagkinaingitan po kayo ng sobra kasi siya yung tipong parang sige ang postura, mamahali ng pabango, mamahali ng damit, sige ang paparlor, mga tipong ganyan, pero hindi po siya nilalapitan because of yung energy niya kasi po is negative dark, no? Pero yung sa inyo po is, alam niyo po yung simple lang kayo, majubis, pero andito po yung lagi kayo nakasmile, na parang, alam niyo po yung nakikita kagad ng mga, palapit pa lang po sa inyo, or minsan yung energy niyo po talaga, nararamdaman niyo, ay, dito tayo bumili, okay yung tindera doon, ay, okay yung nakatao doon, no? Doon tayo pumunta. Yung ganun. So, meron po kayong aura na talagang napaka-very inviting nang kinaingitan po nitong taong to. No? Na kaya po kayo ginawan po ng curse or ng sumpa para po pabagsakin ang negosyo ninyo or para patumalin. Yung talagang parang ang bigat, parang walang pumapasok. Pero hindi naman kayo dating ganun eh. Pero lahat po yan bumalik sa kanya. Napaklas na po yun, gayuma na ginawa sa inyo na para kayong hindi lapitan, pero andito naman po yung meron pang for sure na ginawa sa inyo. Maybe for some of you is may mga rashes po, or maybe for some of you parang andito rin yung tamad na tamad kayo laging magbukas ng negosyo ninyo or pumasok sa trabaho. May mga ganun po, lagi may aberya na hindi naman po katulad ng bukod, alam niyo po yung bukod na nga po dun sa mahina na nga po yung pasok. Mahina nga po na yung kita, tapos may ganun pa mga banat physically sa inyo. And ito po ang may dala. So, ito po yung nagpadala din, bukod sa ito po ang gumagawa, ito po yung kanyang pinakagabay or inutusan na magstay minsan sa loob o sa labas ng tindahan mo or ng workplace mo para alatin kayo. And ikaw mismo, isang dito yung parang wala, parang susupla-supla, ka lagi may init ang ulo mo, parang ayaw mo ng kausap. Which is, pag sa sales po kayo, kailangan talaga dito, madaldal kayo. Kailangan yung energy nyo dito mataas. No? May gano'n kasi ako galing dito ko sa sales eh. No? So, tingnan natin kung meron pa. Meron pa ba? Parang wala na. Anyways, kuha tayo, duko tayo. O see. Litrato mo. Ilagay pa sa garapon. Diyos Ama ang nagbaklas or sa tulong ng Diyos Ama is nabaklas. Oh my goodness, pati jowa mo ginayuma din. Imagine. 'Di ba? So now is kumbaga etong mahaba ang buhok na kulot na to nakakilala mo is ginawan po kayo nito ng ritual. Actually, dalawa po kayo. Kumbaga, so yung jowa mo din ginawan. No? So dalawa po kayong ginawan dito. Pero nabaklas na po yan. Gusto lang po ilipalam sa ng spirit ninyo kung paano po kayo ginawan. So nilagay po kayo sa isang garapon, pinagsama po kayo para po talaga para sumpain at kung meron man po kayo negosyo is talaga pong ito is hindi po magkiklik or maybe andito po yung iba nag-click sa una pero kalagitnaan parang unti-unti pong humina. It's because of meron nga pong gumagawa. Okay. So, pagka ganito po, kailangan nyo po ng mga pangontra dito or cleansing. No? Cleansing po sa lugar. And also sa iyo, syempre. Kasi ikaw po nang nakabantay eh. Diba? So, tingnan po natin kung ano pa. No? Tingnan natin yung first some of you naman. So, kuha po tayo dito. Charan! Yeah, it's confirmed kulang. Diba? It's confirmed kulang with matching ritual. Okay, so, dalawa pang card. So, hiwalayan mo. Sino ba yung hihiwalayan mo? Etong taong to. Maybe ito is nakikipag-usap pa sa inyo, nakikipagplastikan pa sa inyo, nilalapitan pa kayo niya. See?
umiwas ka sa kanya kasi ingitera siya eh. Malala, no? Malala to. So, kailangan niyo po siyang baka nga may gusto rin sa jowa mo. Kaya kayo rin pinakulam. Alam niyo po, naiinggit na siya bukod sa negosyo na meron kayong successful. Plus, andito yun nga sinasabi ko sa inyo, ang bewang niyo po pantay na po sa balikat ninyo. Pero, andito po yung kayo yung mahal ng person ninyo. Samantalang siya, sabi ko nga sa inyo, panay ang salon, panay pagpapaganda, mamahaling pabango, mamahaling bagelya. Pero, hindi po masaya sa love life niya. Yung mga ganun. So, alam niyo po to, nilamon po noo sinakluban ng puro inggit sa katawan. And again, this is a confirmed po lang. Ano nangyayari sa inyo. Masama nga po, yung litrato mo is nilagay po sa garapon para po kayo is talagang magkaroon ng hindi magandang pakiramdam sa araw-araw. Na isa rin sa naging cause kung bakit bumagsak ang negosyo mo. Okay, so anything else? Bukod po tayo. Tcharan! Oo, di ba? Bukod sa Diyos Ama na nagbaklas or tumulong, no, para po baklasin yan, isa dito rin po si Panginoong Nazareno, which is malamang isa po ito sa panata po ninyo, no? Okay? So, God is so good. And Nazareno says, siya daw po ang inyong dinggin. Mahal ka ng Diyos. Galing. Sino to? Galing. Gusto ko tong reading na to. Napaka-religious mong person. Napaka-religious mo. That's why andito yung talagang sinave ka ni God. No? So, ibig sabihin po, ito mga ganitong klaseng tao na umatake sa katulad po ninyo, hindi po magtatagumpay yan. And they deserve this. Na ibalik sa kanila kung ano man po yung ginawa nila sa iyo. At hindi ikaw ang gumawa ng paraan para mag-suffer sila ng ganyan. Kung nararamdaman nyo, nakikita nyo na sila naman na nagaganito, na nararamdaman naman noon, they deserve it. Okay? But again, kung nandito pa kayo sa period na to na ganito, na parang unti-unti, parang kahit anong pagpapaganda ninyo, kahit anong feng shui pa na andyan sa mga tindahan ninyo, or kung ano yung nakasabit sa katawan ninyo, kung ano-ano na rin pong ritual na ginagaya ninyo sa mga social media platform is wala naman talab. No? Well then, pwede po kayo mag-consult sa akin or magpa-book ng reading for confirmation para po malaman ninyo kung ano po talaga ang meron sa inyo at kung sino po talaga. But hindi po tayo nag-mention ng names. So, andito po yung pwede natin i-describe kung sino yan. Okay? So, since andito po, no, kailangan nyo lang po talaga continue kasi lumalabas po dito na kayo po is talagang a religious type of person na talagang you are connected to God. That's why andito po yung minsan po man kayong bumagsak. Pero yan po, again, wag nyo pong i-consider yan na yan is pamarusa sa atin. Kung meron na po tayo nararanasan ng mga downfall sa buhay, chaos, challenges, mga ganyan, part lang po ng buhay natin yan. Para po, end of the day is maging mas stronger po tayo, mas matapang po tayo sa darating na panahon. Hindi po tayo, ano yung tawag doon? Lulumpo-lumpo or manghihina. Kailangan po na talaga natin lumaban sa buhay. Kailangan po natin harapin yung mga pangyayari po nangyayari. May mga nangyayari na ganyan sa atin. Kasi normal lang din po yan. Ang hindi po normal is yung, sige na nga po ang sa buhay natin, sige na nga po ang katok sa atin ng Diyos, pero hindi po natin siya pinapansin. Kasi po sa totoo lang, kahit po anong hirap, no, ang mangyari sa atin, masaya man o malungkot ang ating buhay, still dapat po connected tayo kay God. Kasi again, lahat naman po nangyari sa atin is God's plan po talaga. Hindi po natin yan, hindi po sa atin yan. Kumbaga, Panginoon po ang may kagustuhan. Tayo po, kumbaga, acting dito sa atin, ano? And, the best pa rin po talaga yung kayo ay laging mananalig sa Kanya. Para po alam nyo yun, yung kahit na mayroon pong konting pagsubok, hindi na po para lumaki pa. Yung mga ganun. Okay? So, okay, so, since bumagsak na yung parang ang dating kasi sa reading na yung kanina is, andito po yung, dahil sa Diyos Ama is, nagkaroon ka ng healing. Or maybe for some of you, dito is talaga nagpaggamot. And for some of you, nagsasuffer pa ngayon. Kung nagsasuffer pa po kayo ngayon, kasi ito pong reading na to is possible po na nangyari na sa inyo nakaraan na. Meron naman pong iba is nangyayari pa lang. At meron naman pong iba na
nararamdaman nyo na unti-unti. No? Ito po yung reading na ganon. So, yung iba sa inyo, nakaresonate nito kasi nangyari na po sa inyo to. Pero yung iba, ngayon pa lang po nararanasan. And yung iba naman po, parang meron ng patikim na, uy, parang akin yan ah. Uy, may kakilala akong ganito na mahaba ang buhok, na kulot. Parang siya yun ah. May mga tipong ganon. No? So, let's see. Wala. So, since andyan nga po yung topic mo is nasa Diyos Ama, so alamin po natin kung ano po yung magiging outcome, no? Kung ano ba nakaabang sa inyo for 2026. Pag sabihin na natin gano'n, ano? Kung lalabas. Okay, so tingnan natin kung ano ba ang meron sa inyo for year. Or pagkatapos ito mga, kagalingan ninyo, no? Strength card. So, yun nga sinasabi ko sa inyo. Kumbaga, nagkaroon lang po kayo ng mga sufferings. Naghirap man po kayo nito mga nakaraan. As in, yung iba po nga sa inyo talaga back to zero. Pero, ito is a lesson learned sa inyo. Maybe for some of you, isa dito yung sige ang kwento mo dito sa kapitbahay mo na to or katabing negosyo mo na ganito ang plano ko, ganito nga kami noon, kaya nga nagkaroon kami ng ganito ngayon. Hindi nyo alam, pumukuha lang po siya sa inyo ng mga, which is maganda kasi dito yung nagsishare ka. Pero nga lang, yung kausap mo dito is punong, alam nyo po yung kada bumubuka ang bibig nyo, pero nilalamon na siya ng inggit. Pero ito po yung kumbaga, dulo nito, no? Kumbaga, andito po yung, this time, dahil nga po sa power na meron kayo, or energy, positive energy na meron kayo, ito po yung pag-aralan nyo, yung huwag po masyadong maging open sa lahat ng tao. Parang kailangan pong pumili kayo ng mga tao na talaga po mapagkakatiwalaan na naandyan na kung sakasakaling ikaw ay magkaroon ng kagipitan, is tutulungan po. Hindi yung pagtatawanan po kayo ng habang kayo nakatalikod. Kasi ito pong mahabang kulot na, mahaba ang buhok na kulot na ito is nagbibigay po sa inyo ng yung katawa-tawa ka. Yung mga tipong ganun. Pero ito naman po nagpagtibay sa inyo. Kaya nasa inyo po yung strength card na parang this time kahit anong mangyari or anong struggle sa mangyari sa buhay nyo, lalaban at lalaban na kayo ngayon. Hindi katulad dati na parang to the point na for some of you dito talaga nagkaroon ng depression. Ano? And andito yung Nine of Wands. So for some of you, hindi pa po talaga totally nakaka-recover sa pagkabagsak sa negosyo. Or for some of you here, maybe in year 2026, parang, syempre may mga New Year's resolution po tayo. So, ito, isa to sa New Year's resolution mo talaga or manifestation mo na pagpasok ng year 2026 is mas magiging wiser na ako, mas magiging madiskarte na ako, mas magkakaroon ako ng high energy or high vibration this time para hindi ko na ma-experience yung nangyari sa akin ng 2025. Yung mga tipong ganon. So, sa ngayon, isang dito talaga yung parang nararamdaman mo na talaga na may boundaries. No? Pero, mapapansin mo, parang hindi na katulad nung dati. Kasi nga you have this strength card na eh. Kumbaga, hindi na yung katulad ng dati na parang nakikiramdam ka pa. No, nakikiramdam ka pa sa paligid, sa balangkat ka, kaya bili ka ng bili ng kung ano-ano mga pang feng shui na yan, mga pang abundance, pang prosperity, mga tipong ganyan. No? Baka nga nag-aabang ka pa ng moon eh, mga moon cycles, no? So, may mga ganun. Pero, since eto nga, no, is medyo, ang kailangan mo talaga dito is protection, actually. Kasi, actually, maganda po talaga yung meron tayong mga pang prosperity, abundance, mga ganyan. Okay po yan. Pero make sure po na cleanse po kayo. Kasi aanhin nyo po yung mga sakatutak na mga pang-protection na yan for abundance, pang-attract ng pera. Pero kung kayo po mismo is meron pong negative energy or dark entities na parang nakapaloob po sa inyo, na sumasapi, mga tipong ganyan, hindi po kayo magkakaroon, wala pong movement, walang progress. Kahit po anong sindi mo nyo ng kandila, anong insenso po ninyo, no, wala. And nasa inyo rin po yan kung paano kayo makikisalamuha sa tao. Kung kayo po yung laging totoo sa tao at wala po yung ang tawag doon, panlilin lang, no? So, maganda po ang pasok. Okay?
So now is we have the King of Pentacles. Diba? So, alam mo yon sa King of Pentacles, kung ikaw is sa King of Pentacles dito, kahit na ikaw is Divine Feminine, or ikaw is babae dito, no, still, alam mo yon. And for some of you talagang ikaw ang magpapasok ng pera sa buhay ninyo. Pamilyado ka man o hindi, ikaw ang mag-aakyat ng sinasabing blessings sa pamilya ninyo. Ikaw yung parang magbibigay ng security when it comes to financial matters, no? And basta ikaw ang parang ikaw yung titingalain, ikaw yung rerespetuhin, ganun. And we also have, wow, ikaw din ang King of Cups. Lipit, no? So ikaw din ang King of Cups dito na talagang dahil dyan sa lakas mo, sa pakikipaglaban mo sa nangyayari sa buhay ninyo, is na andito po yung kahit na, kasi kumbaga hindi ka pinanghinaan ng loob nila, kahit na ikaw is kinulang, binarang, palipad hangin, still lumaban ka, and talagang ikaw is talagang connected kay God, na talagang, I'm not so sure kung paano ka nakipag-usap sa Kanya, no? Pero andito yung talagang dininig ka ng Panginoon, dahil andito niya, alam na pure heart, meron kang pure heart, and nandito yung hindi yung sarili mo lang ang iniisip mo, that's why, pinagbigyan ka ni God, binigyan ka ng ganyang buhay ngayon, ng pagkakataon, no, na magkaroon ulit at magkaroon ng, makatulong sa maraming tao. Queen of Cups, dito, ikaw magpupuno ng lahat. Financial man yan, spiritual, mental, emotional, financial, ikaw ang magpupuno ng kakulangan ng tao sa kapaligid mo, or kakulangan ng tao na parang humihingi ng tulong sa'yo. Yung emptiness nila, ikaw ang magpo-full niyan. Okay? Ano rin kasi ito kumbaga, dahil na rin siguro sa pagiging giver mo, masyado kang, the Empress. Galing. Ang ganda ng card mo actually. Ito kasi alam mo kung bakit naging maganda ang outcome ng card mo. Or parang, darating ka sa point na talagang this year, 2026, no? Sa darating na 2026, is andito yung talagang lahat magkakaroon ng changes. This, the Empress is lahat magkakaroon ng level up. Pero lahat positive. Mula sa pera, sa love life man yan, marriage life man yan, family matter yan, sa work, sa career, mission, lahat yan positive. Lahat yan aangat. Lahat yan level up. Lahat. And dito ko masasabi na kumbaga this time, no, year 2026 mo, or maybe mararamdaman mo na to agad January, isa dito na yung napakagaanan ng pasok ng pera sa'yo. Napakagaanan ng parang lahat ng tao nagmamahal. Alam mo yung lalapitan ka ng mga taong parang ang dami nagmamalasakit sa'yo, ang dami nagmamahal sa'yo, ang dami yung tinitreasure ka. Yung mga dating hindi ka naman kinakausap, may kakausapin ka na. Because they know who you are na ngayon. Kumbaga lahat ng hard work mo from the past, from year 2025, ngayon 2026 mo lahat i-harvest. Kaya make sure na mas maging wiser ka this year. Huwag bulagsak. Make sure na once na na-receive mo ang mga blessings, share it to others. See, the Judgment is here. At mabilis siya talaga, ha? Mabilis na karating. Alam niyo po yung karma dito sa taong to na gumagawa ko sa inyo is talagang ang bilis ng hataw. Ang bilis ng, alam mo yon, ang bilis pag-send ng message. Nga tipong ganon. So, bakit, no? Bakit ganon? It's because of, andito yung talagang, marami ka pang gagawin sa buhay. Marami ka pang task na gagawin. Mahaba pa ang nilalagay mo dito sa buhay. Kasi parang marami pang nakadepende sa'yo. Mga ganon. So, pinaka the best thing na gagawin mo dito talaga, since nandito yung parang parang nandito ka sa field ng ng more on talking talaga, more on talagang dakdakan, salitaan. Actually sa business kasi talagang kailangan mabilis din ang utak mo mabilis mo mapaikot, or mabilis mo parang may shift yung ganito, lalo na kung may nagtatanong na sa'yo, kailangan alam mo kagad kung ano sasagutin mo, kailangan yung ideas mo dito
As in, alam mo yung mga ginagawa mo sa business na yan. Alam mo yan from, kumbaga, umpisa hanggang sa huli. Alam mo yan. Ano yung kalagitnaan, mga ganyan. So, dapat kapa mo lahat, no, kung ano yung meron dyan sa business na yan. Kasi kung hindi, talaga maluloko at maluloko ka lang. Pero kung may knowledge ka, hindi ka matatalo, hindi ka maluloko. No, na kahit na magkaroon ng debate, no, syempre, andyan yung taas noo ka na i-explain mo sa kanila yan. No? So, dito pa lang sa The Judgment card and the Knight of Swords is, andito yung malalaman nila na hindi ka basta-basta. Na ikaw is palaban, na ikaw is andyan para itayo kung ano yung tama. At syempre, baliin kung ano yung mali. Okay? So, let's see kung ano pa. Challenges. Hindi naman mawawala yan. Challenges, struggles, the moon, temperance in reverse. Okay, so we have the Seven of Wands and the moon. Alam nyo talaga, kahit naman po saan tayo magpunta actually, yung challenges po talaga sa buhay, yung hirap, yung pagtitiis, sakripisyo, etc., 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 na minsan nawawalan po tayo ng balance. Na lalo na po kung halimbawa tayo is talagang yung yung napakasipag, no? To the point na halos ayaw mo na nga matulog. To the point na parang ginawa mo na lang boarding house yung bahay mo. Yung papasok ka, gigising ka, maliligo ka, uuwi ka, matutulog ka, bukas gano'n na naman. Ano mo yun, everyday routine gano'n. Kasi kailangan eh. No? Kailangan. Pero talagang hindi natin may iwasan yung mga tao na talagang meron po talagang parang umaawat or andito yung binibigyan tayo ng barriers na para magkaroon po ng level up sa buhay. No? So, ngayon po ang kailangan nyo po dito is kailangan nyo pong balansihin ng lahat. Parang kailangan nyo rin pong mag-rest. No? Kailangan nyo rin pong maging fresh. Kailangan nyo rin pong magkaroon ng new ideas, no, para po sa susunod na mga kailangan nyo pong gawin. May mga ganun. Kasi talagang etong Seven of Wands na to is hindi naman po ito mawawala sa mga trabaho. Kahit nasa bahay ka lang talagang mararanasan itong mga challenges na to Kaya kahit saan kayo magpunta, bit-bit nyo po ito. Pero ganun pa man, no, is talaga pong kailangan lang po natin para po ma-resolve natin ng mamagaan, mabilis. Kailangan po natin lumapit kay God. Or let God po natin yung mga sabi ko nga, kailangan ng driver natin talaga si God. Hayaan mong ikaw ay nasa pasahero lang. Hayaan mong si God na magmaneho at sundin lang natin, sumama lang tayo kung saan tayo dadalhin. Dahil di naman na tayo talaga po dadalhin sa kapahamakan So, meron man dyan mga talagang namili lang sa inyo, na kunwari ang bait, no, yung mga ganyan. To the point na kasi alam niya nagkakaroon ka na ng growth unti-unti, nagkakaroon na ng changes, at siya ngayon yung lumalagapak. Ay nako, talaga namang andito yung parang uubusin nito yung pasensya mo. Susubukan at susubukan mo. Kasi nakikita niya yung hard work mo Nakikita niya yung well-skilled ka, nakitipong kahit saan ka pumunta, saan ka dalhin, no, is kaya mo trabahuhin. Napaka-productive mo Workaholic ka, no. So, parang na lang, don't mind them na lang, no. Do your work. Gawin mo kung ano yung dapat. Huwag ka na lang makinig sa iba. Kaya nga po mas maganda nagtatrabaho ka, mag-isa ka na lang Ang hirap din po na may kasama. Pero, ang magandahan lang po kasi, pag dinala po kayo ng Panginoon sa ganon, ibig sabihin po, kayang-kaya ninyo. Yung bang ina-enjoy nyo lang po. Iba-iba po kasi alam niyo po yung hirap i-explain. Kasi po talagang sa trabaho, or dito po sa mundo natin, pag tayo po connected kay God, talaga po ang ibibigay sa inyo niyan na trabaho, yung i-enjoy ninyo. Hindi po yung hirap na hirap kayo. Na parang ayaw mo na pumasok. May mga ganun po kasi na parang pinagpipilitan. Ano yan may mga sulsul galing sa magulang, galing sa kaibigan, na huwag kang pumasok dyan kasi hindi ka naman mag-grow dyan, wala ka naman pera dyan, wala kang kitain dyan. Dito ka, dito ka magtrabaho, dito ka mag-apply. Pero pagka nag-apply ka naman doon, hindi ka naman mag-e-enjoy. Uuwi ka talagang bagsak na bagsak ang katawan mo. Though dito, hindi ka nakikita na malaki, pero andito yung talagang nai-enjoy mo. Pero,
make sure lang din na yung bang, especially po kung kayo po ang breadwinner o kayo po yung talagang may big responsibility sa family, is make sure na kaya nyo i-provide if yun po ang inyong pipiliin. No, yung nag-e-enjoy ka pero maliit lang ang kita. Okay lang naman po yun eh. Kasi pagka maliit lang naman po ang kita, ang importante po kasi dito sa atin is yung health, na hindi po tayo nagkakasakit. Kasi ano nyo po nga, again, yung sa damakmak na pera, kung ipapapa-opera nyo lang, no, papapa-check up nyo lang lagi, wala rin po eh. Diba? So, make sure po na ganun. No? So, again, ang gusto kong i-congratulate po kung sino man po naka-resonate dito, kasi andito po yung kahit na po may mga struggles or meron pong mga barriers na umaatake sa inyo, itong mga kulam na to, itong ritual sa inyo. Ito pong ritual kasi is lifetime po yan. Napakatagal pong baklasin yan. So, pero andito po yung talagang kailangan nyo po ng hard work. Kasi nga po, yung gumagawa po sa inyo na yan is talaga po matindi po ang inggit. Kasi lumabas din po ang the moon card here. So talagang ito pong taong to na akala nyo pong kaharap ninyo is napakabait sa inyo, pero tinitira na po kayo, kinakagat na pala kayo, di nyo pa alam. And yan din yung nagiging cause ng parang, kung mapapansin ninyo, siya yung tipong pagka nasa malapit, pagka malapit sila, malapit siya sa inyo, isang dito po yung nag-iiba yung energy ninyo. Malamang inaantok kayo, bigla pong mag-iinit ang ulo ninyo, yung mga tipong biglang sasakit ang ulo ninyo, biglang tinamad ka na magtrabaho, parang gusto mo isara tindahan mo, yung mga tipong ganon, o gusto mo na umuwi galing trabaho, may mga ganon po. So, wag po kayong palinlang dito sa mga nakakaharap nyo, especially dito sa mahaba buhok na kulot. Okay? So, hoping po na nakakuha po kayo ng lesson dito, no, sa gabay para po sa inyo. So, sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Sa mga gusto pong magpa-book, to confirm kung kayo po talagang kinulam at gusto niyo pong magpa-cleanse din ng tindahan or kung ano man kayo, pa-healing or cleansing, so magpa-book lang po kayo, chat lang po kayo dahil andyan lang po sa description box ko ang aking contact details. Okay? So, kung ito po tingin nyo para sa inyo at gusto nyo po ng clarity, gusto nyo po i-confirm na kayo po to at gusto nyo po maresolusyonan yan at gusto nyo pong kumuha ng mga protection, then magpabook lang po kayo sa ating andyan na po sa description box ang ating contact details. Okay, so sa healing na po tayo para po kayo magkaroon ng cleansing din at the same time. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!